Yun no, musta? So, dalawa tong package na to. Medyo inaamag na rin to dahil hindi tayo nakakapag-unbox sa mga nakarang dahil busy tayo guys. So, di ba? Sana all busy, sana all di busy. Pero hindi, thank you kasi busy tayo sa mga ginagawa natin sa buhay-buhay. Kasi kung hindi tayo nakakabili ng ganito. So, ayan, open natin. Pero isa-isa lang natin unbox or isa-isang video na siguro unahin natin tong nasa taas. Yan, unahin natin sa oops. Uy, another Z friend pala to. Yan. So unahin na natin to. Next video na lang tong isa pero susunod agad. Oops, pero yan. Spoiler na rin. So anong keyboard na to? Walang tatak eh. So mamaya na lang. So next video na nga lang. Anyway, so punta na muna tayo sa maliit na to. In-unbox natin ZA64 nakaraan. Ano to lang title to? Ano to? Okay. ZA646. Ito yung wired mode. Wired mode. Ito yung wired na keyboard. Okay. So, typical na Z-Friend box. So far, lahat ng mga mechanical keyboard nila or mga keyboard nila is quality. So, ito. Z-Friend. Wait. Bakit? ZA646. Pero dito, Z-Friend KA6406. Magkaiba ba yun? Pero, okay, medyo nalilito lang tayo. Pero ang alam ko, ZA646 to. Kasi yun din yung pagkakatanda kong pagkabili ko. Anyway, so open na. Ay, to. Open natin. Para ma-check na. Para pakita ko sa inyo. Sabi nyo, joke ko lang yan eh. Pero maniwala kayo sa akin, promise. Ano yan? ZA646. Okay. Ay, wait. Sorry. 6 na yun. Ay, talaga ba? Hindi. Tama pala siya. Sorry. ZA ano nga? Z-Friend KA6406. Di ko sure kung parehas yun. Medyo weird yung packaging. So, wait lang. So, balik na lang din tayo. Kung magkano ko nakuha, so, palaban naman talaga to, di ba? So, spoiler na rin. Doon sa isa, pero lalagay rin pa rin natin. 600 pesos keyboard. Wired mode. Pero, doon pa lang, di ba? Pero hindi, yung ano nito, yung 64 Pro, 800 plus lang yun eh. Wireless yun. Tri-mode. Pero, kung trip mo yung wired at medyo tight budget at talagang 600 yung budget, so, feeling ko, open na natin to para malaman mo rin yung sagot, diba? Okay, so medyo walang laman. As in, ito lang, wala kang keycap puller, wala kang switch puller. As in, yan. At saka medyo, medyo weird yung ano niya. Medyo parang pangit yung quality nito. Okay. Pero kung meron ka naman syempre yung USB cable, eh, goods na yun, working na yun. So, meron pa siyang manual na wow. FN plus 1 F1. FN plus 2 F2. Okay, so binigyan ka naman niya ng manual kung paano. Okay. So, open na natin to. Lahat ng ZA, ay, ang gaam. Ang gaam, men. Ang gaam. Lahat ng Z-Friend halos puro ganito yung packaging nila. So, huwag na kayong magtaka. Hindi naman siya, di ba? Hindi naman siya big deal kasi going back, medyo budget naman talaga tong keyboard na to. So, may kamukha siya. Kamukha niya yung Garuda. No? Garuda GG68B. At ang gaang, bin. Oh. Mas mabigat pa tong gunting. Ang gaang. Okay. Anyway, so, yan yung keyboard. Presentable naman siya. Para sa 600 pesos keyboard. Actually, good na rin siya. Pero, check natin. So, taas, USB-C. Gilid, wala. Pero, meron yun yung always na design nila. Stripes. Okay, sa baba, wala rin. Ilalim, ito, okay to. Dahil meron siyang stand. So, ngayon kung medyo kapos yung... Medyo kapos sa height yung... medyo trip mo yung medyo mas mataas, eh, okay to. So, ayan. First, second, and first. Okay, so hindi siya makunat kasi 'di ba may mga ganitong keyboard, medyo pangit yung quality ng stand. So ito okay to.
Okay, so nakalagay naman mechanical keyboard. Ito medyo weird. Ang weird ng ano nila, branding nila. Bumalik na naman sa ZA646 to. Kasi ang alam ko meron ZA646 at meron, so ito, Z-Friend Official. ZA646. Wala. Okay. So baka, pero ang alam ko talaga meron ZA646. Di ko matandaan kung sa site ko nila nakita or somewhere, pero okay. So open natin. Umalog ba? Parang umalog. Hindi. Okay. Goods. Okay, isa pa. Oops. Ay, sorry, hindi pa tayo nag-sound test, no? Okay, so sound test tayo. Sound test. In fairness, medyo maganda yung tunog. Clacky, pero okay. Going back. So, open natin. May napansin na kaagad ako. Ito, props sa kanila dahil mas trip ko nakalagay yung FN sa dulo. Ayoko yung medyo nasa gitna siya. Medyo nag-aalangan akong pindutin. So, ito mas madali. At saka lima, nagtatype ang ganyan. Kumbaga, hindi ka na maghahanap na nasa ba yung hype na FN na yun. So, okay to. Para sa akin. So, open natin at hilahin natin tong switch. Palaban yung switch. Wait. Okay. Ayoko na tanggalin itong isa. Medyo mahirap tanggalin. Kung ano yung tatak, ZF. Ayun o. Ewan ko kung nakita pero ayun o. ZF. Alright. So ito yung mga buong keyboard. Pag umiilaw isang buo to, malamang kasi ayun o. Kita nyo. Oops. Malalaglag. Ayun o. Open. Tsaka, yun na nga, 3 pins lang siya. Okay, so balik natin. Medyo mahirap tanggalin. Pero, yun nga. Okay. For compact keyboard, actually okay din to. Medyo budget friendly. So, goods to. So, testing na natin. Nandito yung Steam Deck ulit natin. Yan, yun o. At, syempre yung kable. Okay. Nice. Sakto naka-ready na. And saksak natin. Naka-ready na talaga yung mga ganito natin kasi mas madali set up kaysa pabalik-balik ako sa PC. Okay, so keyboard test. Ay, ito, sorry. Ayun, no, nakikita nyo yung ilaw, 'di ba? So isang buo siya. Unlike nung mga medyo mas may pricey na keyboard, iba-iba yung kulay. So, ito isang buo yan. Okay, balik tayo dito. Ay, nag-install na naman, pero wala tayong pakialam dyan. In fairness, NKRO siya. Oh, ay, di nyo nakikita. Yan. Ayun. NKRO. So, goods. Dito, sa latency. Uy, yung bilis! Tumigil ako eh. Pero hindi, ang bilis bumaba. Okay. So, wait, refresh natin. Refresh. Typing test na tayo, typing test. Para di na tayo nagtatagal. Oops. Isa pa. Game. Umiipit. Wait, sorry. Ulit. Medyo, may parang mataas. Anyway, nakatayo kasi ako eh, pero game.
Hindi ko na ulitin. Yung sa Switch, ramdam ko medyo pumapalag. Alam ko linear to, pero ano hindi. Alam ko linear to, pero may palag. Hindi siya tactile eh. Clear ko, hindi siya tactile. Siguro sa quality na lang ng Switch. So, medyo, yun. So, ang suggest ko, so kung ito yung budget mo, pwede mo to munang bilhin. And then, total, since 60 lang naman to, pwede kang, sa mga ganito, pwede yung ako para malaman natin. Yan. Actually, ito. Wait. Ay, 5 pins to eh. Teka. To. 3 pins. So, testingin natin. Para ma-check natin kung okay. Mabilis lang to. Mabilis lang. Takti, dapat di ko pa pala kinabit eh. Yun nga, medyo makapit. Okay. Try natin yung ako. So, usually mga ganito, ako o Temu, okay yan. Pero, ano to? Ako ba to? Ayun o, ako na white or transparent. So, lagay natin. Swakto, di ba? Yan. Actually, hindi laki ng difference. Yun. So, nakita nyo naman. O, Temu, ako, basta 3 pins, goods yan. And yun. Okay, so kita nyo naman mas madali tanggalin kumpara dito. Medyo mahigpit talaga yung ito. Pero again, pinag-uusapan natin 600 pesos budget na keyboard. So, siguro naman wala ka na masyadong mahihiling doon. Tapos kung naghanap kang compact, saktong-sakto to, pwede mong bitbitin kahit saan, kahit ka na sa coffee shop ka pa o ano. And yan. Medyo hassle lang kasi wired. Kung medyo may extra room ka for upgrade, so I would still suggest yung 64 Pro kasi wireless na yun eh. Pero again, kung trip mo yung wired, all goods naman to. Tulad nga sabi ko, halos lahat ng Z-Friend na nakuha kong keyboard eh quality naman. Ayun, so dito na natin tatapusin again. Z-Friend 64, ano yun? Di ko sure pero lalagay ko nilang parehas, ZA646 or KA6406. Okay? So yan, lalagay ko na rin lang din yung link sa description. So yan, dito na natin tatapusin. Okay? Bye-bye and babu.